Hello mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayong araw na ito ay patuloy nating pagnilayan kung ano ang inilalahad ng ating mga pagbasa at magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo ay nanghihina, sa mga panahon na naramdaman natin na parang hindi nakikiisa sa atin ang panahon. Sa likod ng mga ito, hindi pa rin tayo pinabayaan ng Panginoon. Ang ating pagbasa sa araw na ito, araw ng Huwebes, nasa 14 na araw sa buwan ng Marso, 2024. Dito napapansin natin ang isinilaysay ng ating Ebanghelyo na si San Juan, Kapitulo 5, versikulo 31 hanggang 47, na parang pinagtatalunan ng mga tao kung ano ang kakayahan ni Jesus at kung saang otoridad niya kinuha ang kanyang mga sinasabi. Ngunit sa likod ng mga paratang sa kanya at yung iba na hindi naniniwala sa kanya, si Jesus dahil sa kanyang pagmamahal ay patuloy pa rin gumagawa ng mga gawaing maramdaman ng mga tao ang pagmamahal ng kanyang Ama. At sa lahat ng mga ginagawa ng tao sa kanyang panahon ay nangangailangan din ng pagkakilala, lalong-lalo na ang mga Pariseyo na parang kailangan purihin sila sa mga ginagawa nilang mabuti. Ngunit si Jesus sabi niya, kung may mga ginagawa man, ito ay alang-alang sa kapurihan ng Diyos, ng Ama, at hindi dahil naghihintay ng kapurihan at pagkakilanlan ng mga tao. Kaya nga siguro para sa akin ang napakalaking hamon sa ating lahat ay kung may mabuti tayong ginagawa, ay kailangan gawin natin ito ng buong katapatan. Hindi na kailangang ipaalam pa sa iba. Ang Panginoon lang, ang ating Diyos lang, ang nakakaalam ng mga ito. Para sa akin, ito rin ay nagpapaalala sa atin ng ating pag-uugali, yung kababaang loob, na maging mabuti at maging tapat at magkaroon ng kaalaman sa dahilan ng pagtutulong. Dahil kung tayo ay nagtutulong, kung tayo ay tumutulong, at kung tayo man ay gumawa ng kabutihan, hindi dahil gusto nating ipakilala kung sino tayo, kundi dahil gusto natin mabigyan ng pagpupuri ang Panginoon na siyang may likha ng lahat at ang Panginoon na siyang naging dahilan upang patuloy tayong gumagawa ng kabutihan. Amen? Sana yan yung palaging isipin natin. Kung anuman ang ginagawa natin, ito ay ginagawa natin alang-alang sa kapurihan ng Diyos at hindi dahil naghihintay tayo na kilalanin ng mga tao at bigyan ng papuri dahil sa ginagawa natin. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, bukal ng buhay, turuan mo kaming maging tapat sa aming mga tungkulin. Amen.